Ninakaw nila ang kanyang buhay. Habang nagpapakapagod si Teresa upang isalba ang asyenda mula sa pagkalugi, nagpapakasarap ang asawa niya sa bisig ng isang kabit. Isa lang siyang makina Celeste, wala nang silbi. Ang malupit na deklarasyon ni Gabriel. Pilit siyang ginawang pain sa sarili nilang kasalanan. Ngunit imbes na magmakaawa, pinunit ni Teresa ang papel ng kasinungalingan. Ano ang mangyayari kapag ang inang inalipusta ay nagpasyang sunugin ang kanilang kaharian? She's just a boring accountant, babe. Walang asim. Kailangan ko lang siya para sa mga papeles ng asyenda. Pero ikaw ang buhay ko. Nakatayo si Teresa sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto. Hawak niya ang paboritong asul na kurbata ni Gabriel. Maingat na pinlansa ang bawat lukot nito dahil alam niyang ito ang gusto nitong suotin para sa salu-salo ng pamilya ngayong linggo. Ang mga salitang narinig niya ay tila yelong ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Gumagapang ang lamig mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang talampakan. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang unti-unting paninikip ng kanyang lalamunan hanggang sa halos hindi siya makahinga. Napakuyom ang kanyang mga kamao, tahimik na pinipisil ang seda ng kurbata hanggang sa mamuti ang mga buko ng kanyang daliri. Ang lalaking 8 taon niyang pinagsilbihan ng buong katapatan, ang pamilyang iniligtas niya mula sa pagkalugi gamit ang sarili niyang mana, ay pinatay ang kanyang kaluluwa sa loob lamang ng ilang segundo. Paano mo patuloy na mamahalin ang isang taong ginawa kang alipin sa sarili mong pamamahay? Ang hangin sa loob ng malawak na hapagkainan ng Hacienda Santa Esperanza ay tila ninakawan ng oksiheno nang magsimula ang tanghalian. Mahigit 20 miyembro ng pamilya Montemayor ang naroon. Ang mga kubyertos ay marahang kumikiskis sa mga mamahaling porselana. Pumasok si Teresa na may tuwid na likod, maingat na itinatago ang nagdurugong sugat sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makaupo sa kanyang nakasanayang silya sa kanan ng kabisera, malamig na umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Mercedes. Lumipat ka sa dulo, Teresa. May espesyal tayong bisita ngayon. Ang matalim na utos ng matanda ay sinundan ng mabibigat na yabag mula sa pasilyo. Pumasok si Gabriel, nakataas ang noo at mahigpit na hawak ang kamay ni Celeste. Ang babaeng narinig ni Teresa kanina ay nakasuot ng isang pulang bestida na tila nanggaganyak ng atensyon. May mapanuksong ngiti sa mga labi. Hinila ni Gabriel ang silya na dapat sana ay kay Teresa at pinaupo roon ang kanyang kabit sa harap ng buong angkan. Celeste understands my world. Lahoas, kalmadong pahayag ni Gabriel, tinitigan ng diretso si Teresa na parang isang estranghero. Alam niya kung paano kumilos ang isang tunay na babae ng Montemayor. Walang umimik sa mga kamag-anak, umiwas ng tingin ang ilan, nakatitig sa kani-kanilang mga plato. Sa kabilang dulo ng mesa, palihim, na itinaas ni Marites ang kanyang telepono, inilagay ang kamera sa tamang anggulo upang i-record ang pagkahulog ng reyna ng asyenda. Hindi gumalaw si Teresa. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang asawa, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi, ngunit tanging kayabangan lamang ang kanyang nakita. Inilapag ni Gabriel ang isang makapal na folder sa harapan ni Teresa. Hindi ito papeles ng diborsyo. Isa itong manipesto ng kasalanan. Pirmahan mo yan, utos ni Gabriel. Binasa ni Teresa ang unang pahina. Ang mga letra ay tila naging mga patalim na sumaksak sa kanyang mga mata. Nakasaad doon na inaamin niya ang kusang paglipat ng 100 milyong piso
mula sa pondo ng mga manggagawa patungo sa mga pekeng ahensya na hindi saklaw ng kaalaman ng kumpanya. Nais nilang siya ang sumalo sa lahat ng perang ninakaw ni Gabriel at Doña Mercedes sa loob ng 3 buwan. Nais nilang siya ang makulong. Sumimsim ng alak si Doña Mercedes bago magsalita, ang boses ay puno ng nakakalasong awa. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang posisyon mo, Teresa. Binigyan ka namin ng apelyido kung ang isang pirma mo ay sapat para iligtas ang dangal ng asawa mo at ang kinabukasan ng anak mong si Sofia. Dapat alam mo na ang iyong tungkulin. Gawin mo ito para sa pamilya. Dito sumabog ang pinakamasidhing kirot sa dibdib ni Teresa. Ginamit ng matanda ang kanyang kaisa-isang anak bilang sandata. Kinokonsensya siya gamit ang salitang pamilya. Isang pamilyang ginagawa siyang panangga sa sarili nilang mga kasalanan. Nakita ni Teresa ang palihim ng ngiti sa labi ni Gabriel. Nakahinga ng maluwag si Doña Mercedes. Tumingin naman si Celeste sa kanya na may kasamang pekeng pag-aalala. Lahat sila ay naghihintay na tiklop niya ang kanyang sarili at maging biktima. Kinuha ni Teresa ang mamahaling pluma sa gilid ng folder. Ang tunog ng pag-ikot ng takip nito ay tila pumilas sa katahimikan ng silid. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng pluma sa papel. Ngunit sa halip na isulat ang kanyang pangalan, mariin at mabigat siyang gumuhit ng isang malaking X na sumakop sa buong pahina. Ginawa niya ito sa pangalawa at sa pangatlong pahina hanggang sa mapunit ang bahagi ng papel dahil sa diin ng kanyang kamay. Nawala ang ngiti ni Gabriel. Napatayo si Doña Mercedes. I refuse to take responsibility for the decisions I did not make. Matigas at malamig na pahayag ni Teresa. Tumayo siya, hinawakan ang gilid ng mesa. Kung akala nyo ay papayag akong bayaran ang mga kasalanan kayo ang gumawa, nagkakamali kayo ng babaeng binangga. Namula ang mukha ni Gabriel sa galit. Kung lalabas ka sa pintong iyan ngayon, Teresa, huwag na huwag ka nang aasa na makakabalik ka pa bilang isang Montemayor. Wala kang dadalhin kahit isang kusing. Tinitigan siya ni Teresa, isang tingin na walang halong takot kundi purong pandidiri. Gabriel, hindi mo pa rin naiintindihan. Mahinang sagot niya, ngunit sapat para marinig ng lahat. Hindi ako ang mawawala ng apelyidong Montemayor. Kayo ang mawawala ng buhay. Kinuha ni Teresa ang malaking kumpol ng mga susi ng Hacienda Santa Esperanza mula sa kanyang bag. Ang mabigat na paglapag ng mga metal na ito sa ibabaw ng salaming mesa ay lumikha ng nakakabinging alingaw-ngaw. Sunod niyang tiningnan ang kanyang gintong singsing sa kasal. Dahan-dahan niya itong hinubad. Nag-iwan ito ng malalim at mapulang marka sa kanyang balat, isang patunay ng mahabang panahong pagkakagapos na ngayon ay tapos na. Ibinagsak niya ang singsing sa tabi ng mga susi. Walang lingon-likod siyang naglakad palabas ng malawak na bulwagan. Iniiwan ang mga taong minsang itinuring niyang pamilya. Habang nilalanghap niya ang malamig na hangin sa labas ng asyenda, naramdaman niyang nanginginig pa rin ang kanyang mga binti, ngunit ang kanyang isip ay kasing linaw ng kristal. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan. Isa itong kagyat na mensahe mula sa punong sangay ng bangko. May isang taong gumagamit ng kanyang internal password. Sinusubukang ilipat ang kanyang personal na pondong panggarantiya pabalik sa kontrol ni Gabriel nang walang pahintulot. Ang gyera ay hindi pa natatapos. Nagsisimula pa lamang. Look at her, mga sis. Nag-walk out ang bruha
Kapag hindi na talaga maibigay ng asawa ang mga gusto niya, nagwawala na parang bata. Nakakahiya, dinaan sa pagiging isip bata ang pagnanakaw niya sa kumpanya. Ang mga malilikot na daliri ni Marites ay mabilis na nagtipa. Sa ibabaw ng salamin ng kanyang telepono, inilalakip ang putol na video ng pag-alis ni Teresa sa hapagkainan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kasinungalingan ay kumalat na parang lason sa lahat ng eksklusibong group chat ng mga kilalang senyora sa Bacolod. Ipinakita sa video ang pagtayo ni Teresa, ngunit maingat na inalis ang bahagi kung saan ipinilit ni Gabriel ang peking manifesto. Sa paningin ng mundo, si Teresa ay isang asawang baliw sa selos at gahaman sa salapi. Malayo sa kislap ng mga chandelier at mamahaling karpet ng Hacienda Santa Esperanza, nakaupo si Teresa sa sahig ng isang maliit at inuupahang apartment sa gilid ng syudad. Ang malamig na semento ay tumatagos sa kanyang palda, ngunit hindi nito matumbasan ang lamig na nanunuot sa kanyang buto. Sa paligid niya ay ang ilang kahon ng mga lumang gamit na naiwan pa ng kanyang yumaong ama. Iyon lamang ang dinala niya. Wala siyang kinuha ni isang sentimo mula sa yaman ng mga Montemayor. Ang sunod-sunod na panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa ay bumasag sa mabigat na katahimikan ng silid. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang pangalan sa screen. Si Sofia. Dali-dali niyang kinuha ang telepono at sinagot ito. Nag-aasam ng kahit kapiranggot na kalinga mula sa kanyang anak. Sofia, anak, bakit mo ginagawa ito sa amin, Mommy? Ang sumbat ng kanyang 17 taong gulang na anak ay tila isang patalim na direktang itinarak sa lalamunan ni Teresa. Wala itong pag-aalinlangan, puno ng hinanakit at galit. Umiiyak si Daddy kanina. Sabi ni Lola, gusto mo raw sirain ang pamilya natin dahil lang hindi kayo magkasundo ni Daddy. Bakit mo kami pinapahiya sa lahat ng tao? Bakit mo ninakaw ang pera ng asyenda? Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Naramdaman niya ang matinding pagkirot ng kanyang dibdib, tila pinipiga ng isang kamay na gawa sa bakal. Ang inang handang isuko ang lahat ng kanyang mana upang hindi mawala ng tirahan ang kanyang anak, ngayon ay hinuhusgahan ng mismong batang ipinagtatanggol niya. Napalunok si Teresa ng ilang beses, pilit ibinababa ang bikig sa kanyang lalamunan. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihin na ang ama nito ay isang traidor at ang lola nito ay isang halimaw na walang sinasamba kundi pera at dangal. Ngunit alam niyang hindi pa handa ang isip ng kanyang anak na mawasak ang imahe ng pamilyang kinagisnan nito. Kung papipiliin niya si Sofia ngayon, gagawin niya ang eksaktong taktika ng mga Montemayor, ang mang-ipit gamit ang damdamin. Sofia, hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. Mahinahon ngunit nanginginig ang boses ni Teresa. Pinigilan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat, anak. At kapag dumating ang araw na iyon, sana ay sapat pa ang pagmamahal mo para pakinggan ako. I don't want to hear it. You're ruining my life. Ang matinding sigaw ni Sofia ay sinundan ng pagkaputol ng linya. Ibinaba ni Teresa ang telepono. Dito na bumagsak ang mga luhang kanina, pa niya pinipigilan. Wala siyang inilabas na hikbi. Tanging ang tahimik na pag-agos ng mapapait na luha ang naging saksi sa pagkadurog ng isang ina. Lumapit siya sa isang bukas na maleta at kinuha ang isang lumang kamiseta ni Sofia na hindi sinasadyang naisama sa kanyang mga gamit. Dahan-dahan niya itong tiniklop, iniangat sa kanyang mukha at mahigpit na niyakap.
Inamoy niya ang tela, hinahanap ang pamilyar na halimuyak ng kanyang anak upang maibsan ang nakakapasong pangungulila. Sinalo niya ang lahat ng bato, huwag lamang matamaan ang nag-iisa niyang anak. Pagsapit ng malalim na gabi, tumayo si Teresa upang isara ang bintana. Habang hinihila niya ang kurtina, napansin niya ang isang anino sa ilalim ng pundidong ilaw ng poste sa labas ng kanyang apartment. Isang matangkad na lalaking nakaitim na suit ang nakatayo roon, tahimik na nakamasid sa kanyang direksyon. Hindi pamilyar ang tindig nito. Hindi ito tauhan ni Gabriel at mas lalong hindi ito inutusan ni Doña Mercedes. Umatras si Teresa ng ilang hakbang. Bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib sa kaba. Ang kaisipang pinasundan siya ng pamilya Montemayor upang tuluyan siyang patahimikin ay nagbigay ng kilabot sa kanyang gulugod. 3 mabibigat at sadyang katok ang umalingawngaw mula sa labas ng kanyang pinto. Tumingin si Teresa sa paligid, naghanap ng anumang matigas na bagay na maaari niyang gamiting pamprotekta. Ngunit napagtanto niyang wala siyang dapat ikatakot kung wala na siyang natitirang mawawala. Matapang niyang nilapitan ang pinto. Ang malamig na metal ng doorknob ay unti-unting pumihit, nagbubukas ng isang daan na magdadala sa kanya palabas ng kadiliman. Nang tuluyang bumukas ang pinto, sinalubong si Teresa ng isang pamilyar na mukha mula sa isang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Hindi ito bayarang tauhan ni Gabriel. Nakatayo sa kanyang harapan si Julian, ang dating mahirap na iskolar na pinag-aral ng kanyang yumaong ama na si Don Esteban. Ngayon, ang dating payat na binatilyo ay isa ng tanyag at matikas na abogado, suot ang isang itim na suit na bumabagay sa seryoso nitong tindig. May dala itong isang makapal na folder at 2 baso ng mainit na kape. Julian? Mahinang usal ni Teresa, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi ko hahayaang sirain nila ang nag-iisang anak ni Don Esteban. Malumanay na sagot ng lalaki, bakas sa mga mata nito ang malalim na paggalang at lihim na pag-aalala. Pumasok siya sa loob, nagdadala ng kakaibang init na pilit tumataboy sa malamig na hangin ng apartment. Umupo sila sa maliit na kahoy na mesa. Inilapag ni Julian ang mainit na kape sa harap ni Teresa kasabay ng mga papeles mula sa bangko. Nang subukang abutin ni Teresa ang mga dokumento, napansin ng abogado ang matinding panginginig ng mga daliri ng babae. Isang patunay ng pinipigilang takot at pagod mula sa maghapong pakikipaglaban. Dahan-dahang iniabot ni Julian ang kanyang kamay at ipinatong ang kanyang mainit na palad sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Teresa. Hindi mo kailangang labanan ito ng mag-isa, Tess. Nandito ako para protektahan ka. Tapat at seryosong wika nito. Ang pamamaraan ng pagtawag dito sa kanyang palayaw ay nagbigay ng isang pamilyar na kagaangan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng asyenda. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagiging manhid, nakaramdam si Teresa ng isang munting pintig ng kapayapaan sa kanyang dibdib. May isang taong handang sumalo sa kanyang bigat. Ipinaliwanag ni Julian ang kanilang unang hakbang. Bilang pangunahing gwarantor ng ₱1 utang ng Montemayor Agro-Export, hawak ni Teresa ang kapangyarihan sa leeg ng kumpanya. Inihanda ni Julian ang isang legal na utos upang pigilin ang paglabas ng lahat ng pondo hanggat walang nagaganap na independent audit. Ito ang pinakamabisang paraan upang putulan ng pakpak ang paglustay ni Gabriel. Habang seryosong binabasa ni Teresa ang mga pahina ng kasunduan, isang takas na hibla ng kanyang buhok ang nahulog at tumakip sa kanyang mata.
Bago pa man niya ito maayos, maingat itong hinawi ni Julian. Ang dulo ng mga daliri ng abogado ay bahagyang dumampi sa kanyang pisngi habang isinisingit nito ang buhok sa likod ng kanyang tainga. Ang simpleng galaw na iyon ay nag-iwan ng isang mainit na panginginig sa balat ni Teresa. Isang tahimik ngunit malakas na paalala na siya ay inaalagaan, na siya ay mahalaga. Walang atubiling kinuha ni Teresa ang pluma at nilagdaan ang dokumento. Sa pagguhit ng kanyang pangalan, pormal na niyang isinara ang gripo ng yaman ng mga Montemayor. Habang kinukuha ni Julian ang mga nilagdaang papel, napatitig siya sa isang pahina ng bank statement. Kumunot ang kanyang noo. May isang detalyeng patuloy na lumalabas dito, Tess. Isang malaking pondo ang palihim na inililipat buwan-buwan sa isang account na nakapangalan lang sa inisyal na LA. Kailangan nating alamin kung sino ang taong ito. Kinaumagahan sa kabilang dulo ng Bacolod, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng liwanag sa Hacienda Santa Esperanza. Nakaupo si Doña Mercedes sa balkonahe, humihigop sa kanyang mamahaling tsaa habang inaayos ng isang katulong ang kanyang mga kuko. Nagliwanag ang screen ng kanyang telepono upang ipakita ang tawag mula sa manager ng bangko. Nang marinig ng matanda ang balita, nanigas ang kanyang mga braso. Ang mamahaling porselanang tasa na kanyang hawak ay dumulas mula sa kanyang mga daliri. Ang pagbagsak nito sa matigas na marmol ay lumikha ng matalim na alingawngaw na bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Wala na silang makukuha ni isang sentimo. Sa loob ng opisina ng kumpanya, pinunit ni Gabriel ang mga ulat ng pananalapi. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Buong lakas niyang sinipa ang isang mabigat na silyang yari sa mahogany, dahilan upang tumilapon ito at tumama sa estante ng mga libro. Wala siyang silbi kapag walang pera ng kanyang asawa. Bumalik ang diwa ni Teresa sa kasalukuyan nang biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Gabriel ang nakarehistro. Pinindot niya ang sagot at inilapit ito sa kanyang tainga. Kung akala mo ay mananalo ka sa ginagawa mo, nagkakamali ka? Ang boses ni Gabriel ay tumutulo sa matinding puot at pagbabanta. Kung hindi mo aalisin ang freeze sa mga account natin ngayon din, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita si Sofia kahit kailan. Namutla si Teresa. Ang malamig na banta ay tila umaalingaw-ngaw sa hangin ng apartment. Mabilis na tinunaw ang kapayapaang kanina lamang ay kanyang naramdaman at nagdala ng isang mas madilim na panganib na handang sumubok sa kanyang katatagan bilang isang ina. Sa loob ng marangyang aklatan ng Hacienda Santa Esperanza, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Mercedes ay tila lason na maingat na itinuturok sa isip ng isang inosente. Nakaupo si Sofia sa gitna ng mahabang sofa, nakayuko at mahigpit na pinipisil ang laylayan ng kanyang damit. Your mother is selfish, Sofia. Wala siyang inisip kundi ang sarili niyang galit. Banayad ngunit nakakalasong wika ng matanda habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. Kung hindi niya aalisin ang pag-ipit sa pera ng kumpanya, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilyang ito. Pati ang mana mo, ang kinabukasan mo, susunugin niya dahil lang sa selos sa babaeng panandalian lang namang nakasama ng papa mo. Lumapit si Gabriel at lumuhod sa harap ng anak. Nagpapanggap na isang amang biktima ng pagkakataon. Hinawakan niya ang panginginig ng mga kamay ng anak. I tried my best, anak. Nagmakaawa ako sa kanya kanina na huwag kang idamay, na mag-usap kami ng maayos. Pero ginamit ka niya laban sa akin. She doesn't care about us anymore.
gusto niya tayong masira. Ang mga kasinungalingang ito ay tila mabibigat na kadena na pumulupot sa isipan ni Sophia. Sa murang edad, hindi niya makita ang katotohanan sa likod ng mga nagkukunwaring luha ng kanyang ama at ang huwad na kalinga ng kanyang lola. Nilamon siya ng kalituhan at takot sa pagkawala ng buhay na kanyang kinagisnan. Kinuha ni Sofia ang kanyang telepono mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Buong pait niyang pinindot ang block button, tahimik na tinutuldukan ang nag-iisang tulay na nag-uugnay sa kanila. Malayo sa asyenda, ang malamig at pabalik-balik na tinig ng automated operator ang tanging sumalubong sa pandinig ni Teresa matapos ang ika-10 beses niyang pagtatangkang tawagan ang anak. Ibinaba niya ang telepono sa ibabaw ng mesa. Nanghihina ang mga tuhod. Bawat segundong lumilipas na hindi niya nakakausap si Sofia ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay na itinutusok sa kanyang dibdib. Niyakap ni Teresa ang kanyang sarili, mahigpit na pinagsalikop ang mga braso sa tapat ng kanyang sikmura. Pilit kinakalma ang nag-aalborotong puso sa gitna ng malamig na gabi. Pakiramdam niya ay isa siyang punong tinatapyas ng buhay. Kaya niyang tiisin ang panloloko ni Gabriel at ang kalupitan ni Mercedes. Ngunit ang pagtalikod ng kanyang sariling dugo dahil sa laso ng kasinungalingan ay isang sugat na walang gamot. Isang mainit na presensya ang pumuno sa puwang sa kanyang likuran. Hindi pa pala umaalis si Julian. Tahimik itong nakamasid mula sa sulok, dinadama ang bawat patak ng pighati ng babaeng ipinangako niyang protektahan. Dahan-dahang lumapit ang abogado, ipinatong ang mga matitikas na kamay sa nanginginig na balikat ni Teresa at inalalayan itong umupo sa silya. Walang salitang lumabas mula kay Julian. Walang murang pangako na magiging maayos ang lahat. Sa halip, marahan niyang hinila si Teresa palapit sa kanya hanggang sa sumandalang ulo nito sa kanyang malapad at mainit na balikat. Ang ritmong tibok ng puso ni Julian ay tila isang duyan na nag-aalok ng pahingaan sa pagod na kaluluwa ni Teresa. Ang pagdampi ng palad ng lalaki sa kanyang buhok ay tila nagsasabing, "Hayaan mong saluhin ko ang bigat." Sa loob ng matagal na panahon, umiyak si Teresa, hindi bilang isang asawang niloko, kundi bilang isang inang naulila sa pagmamahal ng anak. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw, isang maliit na puting sobre, ang tahimik na lumitaw mula sa siwang sa ilalim ng pinto ng apartment. Nang makita ito ni Teresa paggising, agad niya itong pinulot. Wala itong pangalan ng nagpadala. Pagbukas niya, isang maikling mensahe ang nakasulat sa isang pirasong papel na nagbabala laban sa isang ahas na nagkukunwaring kaibigan, gumagapang sa malapit. Bago pa man niya lubusang mapag-isipan ang kahulugan ng babala, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Beatrice, ang pamangkin ni Doña Mercedes at pinsan ni Gabriel na palaging palihim na kumakampi sa kanya noon. "Ate, I want to help you. Nasa akin ang mga orihinal na resibo ng kumpanya. Sila Tita Mercedes ang may kasalanan ng lahat. Magkita tayo mamaya." Tinitigan ni Teresa ang kumikislap na mensahe. Ang mga salitang nag-aalok ng tulong ay tila matatamis na prutas na may nakatagong patalim sa loob, naghihintay na dumugo ang labi ng sinumang kakagat. Sa isang tagong kapehan, malayo sa sentro ng Bacolod, ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila tumatagos sa balat ni Teresa. Sa kanyang harapan, walang patid ang pag-agos ng pekeng luha mula sa mga mata ni Beatrice. "Ate, I want to help you."
Sila Tita Mercedes ang may kasalanan ng lahat. Hindi ko kayang makita na ikaw ang sinisisi nila, lalo na ni Sofia. Pagmamakaawa ni Beatrice habang pilit na inaabot ang kamay ni Teresa. Tiningnan ni Teresa ang pinsan ng kanyang asawa. Dati, ang mga luhang iyon ay sapat na upang palambutin ang kanyang puso. Ngunit ngayon, ang nakikita lamang niya ay isang ahas na nagbabalat kayo. Nagpanggap siyang naniniwala. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na memory drive at inilapag ito sa mesa. Laman nito ang isa sa tatlong magkakaibang bersyon ng financial records, isang patibong na may natatanging digital code na ginawa ni Julian upang subukin ang katapatan ng tatanggap. Nandyan ang mga pruweba, Beatrice. Ingatan mo iyan. Mahinang bilin ni Teresa. Tumayo siya upang kumuha ng karagdagang kape sa counter. Sadyang iniwan ang kanyang laptop na nakabukas at naka-standby sa mesa. Sa mga sandaling nakatalikod si Teresa, mabilis pa sa kidlat na kumilos si Beatrice. Ang kanyang mga mapagmasid na mata ay maingat na inalala ang mga huling pinindot ni Teresa sa keyboard. Kanina, palihim na kinokopya ang password ng system ng babaeng nagtiwala sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na sa kabilang sulok ng kapehan, isang matikas na lalaking nakasuot ng simpleng itim na jacket ang tahimik na nakamasid sa bawat galaw niya. Hawak ni Julian ang kanyang kape, ang mga mata ay kasing talim ng isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. Nang tuluyang makalabas si Beatrice, dala ang ninakaw na impormasyon, na natiling nakatayo si Teresa malapit sa salaming bintana. Ang matagal niyang pagtitig sa likuran ni Beatrice na papalayo ay may dalang matinding hinagpis. Tuluyan nang nawasak ang kaisa-isang tiwalang natitira niya sa pamilyang iyon. Ang pait ng pagtataksil ay humalo sa malamig na pagkalkula ng kanyang isip. Isang mainit na palad ang dumampi sa kanyang baywang. Dahan-dahan siyang inalalayan upang hindi siya matumba sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang pamilyar na init ni Julian ay nagbigay sa kanya ng lakas upang patuloy na tumayo ng tuwid. Kinagat niya ang pain. Bulong ng abogado sa tabi ng kanyang tainga, sapat lamang upang silang dalawa ang makarinig. Samantala, sa loob ng opisina ni Gabriel, nangingibabaw ang kayabangan. Tuwang-tuwa niyang inabot ang memory drive at ang piraso ng papel kung saan nakasulat ang password na dala ni Beatrice. Akala niya maiisahan niya tayo. Mayabang na pahayag ni Gabriel habang tinitingnan ang nanay niyang si Doña Mercedes. This is it. Gagamitin natin ang sariling account niya para ilipat ang pondo at siya ang lalabas na nagnakaw ng lahat. Tapos na ang maliligayang araw ng bruhang iyan. Isang oras matapos ang pag-uusap na iyon, isang malaking halaga ang palihim na inilipat sa isang sikat na kasino sa Bacolod. Ganap na binubura ang milyon-milyong utang ni Beatrice. Sino ang nagbayad nito kung naka-freeze ang mga account ng kumpanya? Ito ang katanungang patuloy na naglalaro sa dilim. Pagsapit ng hapon, isang formal na mensahero ang dumating sa apartment ni Teresa. Iniabot nito ang isang selyadong sobre mula sa pinakamataas na pamunuan ng bangko. Ang malakas at mabilis na pintig ng puso ni Teresa ay halos bumingi sa kanya habang binabasa ang nilalaman ng liham. Nasuspinde ang kanyang karapatan bilang gwarantor dahil sa isang natuklasang anomalya at iligal na paglipat ng pondo na nagmula mismo sa kanyang personal na account. Ang marahas na pagtama ng kamay sa kahoy na pinto ng apartment ay nagdala ng kakaibang bigat sa tahimik na hapon ni Teresa. Nang buksan niya ito, sinalubong siya ng matapang at pamilyar na amoy ng mamahaling pabango
na umaalingasaw mula sa isang babaeng hindi niya inaasahang dadalaw sa kanyang munting espasyo. Nakatayo si Doña Mercedes, suot ang kanyang perlas na kwintas at nakataas ang kilay, tila sinusuri at hinuhusgahan ang bawat sulok ng payak na tirahan ni Teresa. Walang paalam itong pumasok at padarag na inilapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa. Sign this, Teresa. Aminin mo na ikaw ang nagkamali at hindi ko na idadamay ang pangalan ni Sofia sa investigasyon. Malamig at puno ng awtoridad na utos ng matanda. You know how delicate Sofia's future is. Kapag kumalat na ang nanay niya ay isang magnanakaw, masisira ang buhay at pangarap ng bata. Ginamit na naman nito ang kanyang anak. Ang panlilinlang at manipulasyong ito ang mismong lason na unti-unting pumatay sa kaluluwa ni Teresa sa loob ng 8 taon. Ito ang mukha ng huwad na utang na loob na isinumbat sa kanya noon pa man. Ngunit sa halip na mabuwal, tiningnan ni Teresa ang matanda ng may matinding pagkasuklam. Ang mga mata niya na dati laging nakayuko bilang tanda ng paggalang, ngayon ay direktang tumusok sa kaluluwa ng kanyang biyenan. If I'm really guilty, bakit kailangan niyo pa ang pirma ko, Doña Mercedes? Malamig na sagot ni Teresa, hindi nagpapatinag. Nakita niya ang bahagyang pagigting ng panga ng matanda. Kasi takot kayong malaman ng lahat na kayo at ang pinakamamahal ninyong anak ang tunay na lumustay sa pera ng kumpanya. Namula ang mukha ni Doña Mercedes sa galit. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang matalim na nangiti. Wala kang laban sa pera at ang kapangyarihan namin, Teresa. Isa ka lang hamak na tagalabas na binigyan namin ng pabor na makapasok sa aming mundo. We can crush you whenever we want. Hindi umatras si Teresa. Nakatayo siya ng matuwid na matuwid ang likod, ang mga balikat ay nakataas at puno ng dignidad. Wala ni isang hibla ng kanyang kalamnan ang nanginig kahit pa siya ay nag-iisa laban sa halimaw ng pamilya Montemayor. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang diyosa ng asyenda, kundi isang desperadang nilalang na kumakapit sa kasinungalingan. Itinuro ni Teresa ang nakabukas na pinto. Ang kanyang boses ay tila yelong nagbabanta. Leave. Bago ko pa ipakita sa inyo kung paano lumaban ang taong wala nang sinasamba at wala nang kinatatakutan. Walang nasabi si Doña Mercedes. Kinuha nito ang kanyang mamahaling bag, ngunit bago tuluyang humakbang palabas, isang mapanukso at malademonyong nangiti ang sumilay sa mga labi ng matanda, sinabayan ng isang mapagmataas na tingin. Ang nangiting iyon ay nag-iwan ng malalim na katanungan at kilabot sa isip ni Teresa. Bakit tila sigurado itong panalo na sila gayong alam nitong hawak ni Teresa ang katotohanan? Bago pa man maipasara ni Teresa ang pinto, ang katahimikan ng kanyang sala ay binasag ng tinig ng isang pamilyar na newscaster. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telebisyon, nagpapakita ng isang pambihirang balita na sumasakop sa buong bansa. Breaking news! Asawa ng CEO ng Montemayor Agro-Export, formal nang inaakusahan ng malawakang paglustay sa bilyon-bilyong pundo ng mga manggagawa, mga patunay at resibo, iprinisinta sa kinauukulan. Ang asul na liwanag mula sa telebisyon ay dahan-dahang gumapang sa mukha ni Teresa. Unti-unting pumapatay sa kanyang reputasyon habang buhay siyang sinusunog sa harap ng madla. Isang formal at malakas na pagkatok ang bumasag sa tensyon sa loob ng apartment. Pagkabukas ni Teresa ng pinto, isang babaeng may matalim na tingin at nakasuot ng plansadong kulay abong suit ang bumungad sa kanya.
Wala itong dalang emosyon sa mukha, tanging isang makapal na itim na briefcase lamang ang bitbit. Mrs. Montemayor, I am Lucia Alcantara, Senior Forensic Auditor mula sa head office ng bangko. Mabilis at malamig na pagpapakilala ng babae. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob na tila pagmamay-ari niya ang espasyo. Hindi na naghintay ng imbitasyon. Inilapag ni Lucia ang kanyang briefcase sa ibabaw ng mesa at nilabas ang magkakasunod na dokumento. Tiningnan niya sina Teresa at Julian na nakatayo sa magkabilang gilid ng hapag. I've analyzed the unauthorized transfers that caused your suspension. Direktang panimula ni Lucia. Matigas na itinuturo ang mga nakabilog na numero sa papel. Someone replicated your account, Mrs. Montemayor, at ginawa nila ito mula sa loob ng system ng asyenda. Ginamit nila ang access mo nang hindi mo alam. Huminga. Hunin na ng malalim si Teresa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nahanap mo ba kung sino ang eksaktong gumamit ng account ko? Walang kurap na inilabas ni Lucia ang huling pahina ng report. The IP address points to the main library of Hacienda Santa Esperanza. But more interestingly, the exact transaction code used to initiate the transfer matches this unique tracking string. Pagkakita ni Teresa sa serye ng mga numero at titik na iyon, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Iyon ang mismong pekeng code na maingat na inilagay ni Julian sa memory drive na ibinigay niya kay Beatrice. Walang dudang ang pamangkin ni Doña Mercedes na nagkunwaring kakampi niya, umiiyak pa at humihingi ng awa. Ang mismong nag-abot ng kanyang ulo sa mga berdugo. Ang sakit ng pagtataksil ay muling sumugat sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, may kasama na itong matalim na kapangyarihan. Hawak na niya ang patunay na hindi siya ang nagnakaw. Humakbang palapit si Julian at dahan-dahang ipinatong ang kanyang malapad na kamay sa balikat ni Teresa. Ang simpleng galaw na iyon ay nagpadaloy ng nakakapapanatag na init sa kanyang kalamnan. Pinapakalma ang galit na nag-aalboroto sa kanyang isip. Kinagat nila ang pain natin hanggang sa pinakabuto. Seryosong wika ni Julian. Ang mga mata ay nakatitig sa mga dokumentong magpapabagsak sa kasinungalingan ni na Gabriel. Pinisil niya ng marahan ang balikat ni Teresa, nagbibigay ng tapang at proteksyon. Oras na para maningil, Tess. Napatitig si Lucia sa dalawa. Isang mapanuksong ngiti ang mabilis na dumaan sa kanyang mga labi bago niya muling isinara ang briefcase. I will submit this internal finding to the board tomorrow. Be ready for the storm. Sa pag-alis ng auditor, naiwan sina Teresa at Julian sa gitna ng malamig na gabi. Pinalipas nila ang mga oras sa pag-aaral ng bawat detalye ng dokumento. Nang sumapit ang madaling araw, sabay nilang inabot ang kani-kanilang tasa ng kape upang labanan ang antok. Ang mahinang pagtama ng porselana sa kahoy na mesa ay sumabay sa kanilang pagtitig sa isa't isa. Sa tahimik na pagsimsim ng mainit na kape, nagpalitan sila ng tingin na hindi nangangailangan ng salita, isang sumpaan ng matibay na samahan, isang pangako ng pag-asa, at isang munting kilig na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng matinding digmaan. Samantala, malayo sa payak na apartment ni Teresa, ang malamig na hangin mula sa aircon ng isang mamahaling hotel suite ay yumakap sa katawan ni Lucia. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, tahimik na pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Marahan niyang hinaplos ang antigong pilak na kwintas na laging nakasabit sa kanyang leeg. Ang disenyo ng palawit nito ay isang natatanging bulaklak na eksaktong kapareho ng ukit sa lumang bakal na gate ng Hacienda Santa Esperanza. Bakit nasa kanya ang pinakaiingatang sagisag ng mga Montemayor? Tinalikuran niya ang salamin
at naglakad patungo sa isang maliit na kahoy na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit sa maleta. Binuksan niya ito at maingat na inilabas ang isang naninilaw at malutong na papel. Isa itong lumang birth certificate. Ang nakasulat na pangalan ng kanyang ina ay isang simpleng katulong sa Bacolod. Ngunit ang pangalan sa ilalim ng ama ay malinaw at mariing nakalimbag, Augusto Montemayor, ang asawa ni Doña Mercedes, ang ama ni Gabriel. Isang malamig at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lucia. Inisip ni na Teresa at Julian na nandito siya bilang isang profesional na auditor upang tulungan silang ilabas ang katotohanan. Hindi nila alam na ginagamit lamang niya ang kaso ni Teresa bilang susi upang makapasok sa pinakatatagong kaba ng yaman ng pamilya. Wala siyang pakialam kung sino ang tama o mali. Wala siyang pakialam kung mawalan man ng trabaho ang 600 inosenteng manggagawa. Ang tanging nais niya ay masunog at maging abo ang pangalan ng pamilyang nagtapon sa kanila ng kanyang ina na parang basura. Kinuha ni Lucia ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang kama. Laman nito ang mga sensitibong dokumento mula sa bangko na nagpapatunay ng korupsyon ni na Gabriel. Kalakip ang malinaw na kopya ng kanyang birth certificate na nag-uugnay sa kanya sa yaman ng mga Montemayor. Naglakad siya palabas ng kanyang kwarto at tinahak ang tahimik na pasilyo ng hotel patungo sa mailroom. Huminto siya sa harap ng malaking metal na kahon na nakalaan para sa mga liham na direktang ipapadala sa pinakamalaking pahayagan sa buong probinsya. Sa isang marahas na galaw, binitawan niya ang sobre. Ang mabigat na pagbagsak ng envelope sa loob ng metal na may mailbox ay tila unang patak ng dugong dadanak sa napipintong pagkawasak ng isang buong angkan. Ang malawak na kabahayan ng Hacienda Santa Esperanza ay tila nabalot ng isang nakakasakal na katahimikan ng hapong iyon. Umuwi si Sofia upang kumuha ng ilang mahahalagang gamit para sa eskwela. Inaasahang maiiwasan ang presensya ng kanyang ama at lola. Ang bawat paghakbang ng dalaga sa mahabang pasilyo ay maingat at mabagal, pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay sa ibabaw ng makintab na sahig na yari sa Nara. Nang malapit na siya sa pribadong opisina ng kanyang lola, nahinto si Sofia. Mula sa siwang ng hindi nakasara ng maayos na pinto, gumapang palabas ang mga pamilyar na boses na pilit ibinababa, ngunit puno ng pagmamalaki. Nagawa ko na po ang ipinag-utos ninyo, Tita Mercedes. Ginawa ko po ng malinis. Ang boses ni Beatriz ay may halong kaba at pananabik. Sinundan ito ng isang malamig at aroganteng halakhak mula kay Doña Mercedes. Good job, Beatriz. Nakita mo na ang balita, hindi ba? Sa sandaling makulong si Teresa, bayad na ang lahat ng utang mo sa kasino. Walang sino man ang maniniwala sa isang asawang sinisiraan ng sarili niyang pamilya, lalo na't nakapangalan sa kanya ang pera. Ang mahalaga, malinis ang pangalan ni Gabriel at mananatiling walang bahid ang apelyidong Montemayor. Ang mga salitang iyon ay tila mga matatalim na patalim na sunod-sunod na itinarak sa likod ni Sofia. Tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nawala ang kulay sa kanyang mukha habang ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina. Ang mundong kinagisnan niya, ang mga taong pinaniwalaan at kinampihan niya ay pawang mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling damit at magagandang salita. Namulat siya sa isang napakasakit na katotohanan. Ang inang kanyang itinakwil, ang inang sinigawan niya at pinagbintangang naninira ng kanilang pamilya ay ang nag-iisang taong pilit siyang inililigtas mula sa kapahamakan.
Kinain ni Teresa ang lahat ng pang-aalipusta at kasinungalingan, huwag lamang masira ang paningin ng kanyang anak sa kanyang ama. At bilang kapalit, tinaboy niya ito sa pinakamasakit na paraan. Isang matinding alon ng pagsisisi ang mabilis na lumamon sa buong pagkatao ni Sofia. Gusto niyang sumigaw, magwala at kumprontahin ang kanyang lola. Ngunit sa pagkakataong ito, gumana ang dugong namanay niya sa kanyang ina. Alam niyang ang galit na walang patunay ay mauuwi lamang sa wala. Isang kahinaan na mabilis na mababaliktad ng mga magagaling na sinungaling sa loob ng mansyong ito. Nanginginig man ang buong kalamnan, maingat na inilabas ni Sofia ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang palda. Dahan-dahan siyang sumandal sa malamig na pader, pinili ang voice recorder application, at idiniin ang kanyang daliri sa pulang bilog sa screen. Inilapit niya ang telepono sa siwang ng pinto upang masagap ang usapan ng mga nagkukunwaring pamilya. Kasabay ng pag-ikot ng mga numero sa screen ng recording ay ang walang patid na pagtulo ng maiinit na luha ni Sofia. Ang mga patak ng kanyang luha ay bumagsak sa ibabaw ng kumikislap na salamin ng telepono. Lumalabo ang mga numero habang tahimik siyang humihikbi, mahigpit na tinatakpan ng kabilang kamay ang kanyang bibig upang hindi makawala ang anumang ungol ng pighati. Bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Pinakinggan niya kung paano pag-usapan nina Mercedes at Beatriz ang tuluyang pagpapabagsak sa kanyang ina na parang pinag-uusapan lamang nila ang lagay ng panahon. Nang makakuha ng sapat na ebidensya, mariing pinindot niya ang stop button. Dahan-dahan siyang umatras, balak na tumakas palabas ng asyenda nang walang nakakaalam upang ibigay ang katarungang ipinagkait niya sa kanyang ina. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng palayo, ang biglaang pagbukas ng mabigat na pintuan ng opisina ay nagdulot ng malakas na hanging tumangay sa tahimik na pasilyo. Natigilan si Sofia. Nanigas ang kanyang buong katawan. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakatayo sa mismong hamba ng pinto si Gabriel. Ang nanlilisik na tingin ng isang amang nabisto ay direktang nakatutok sa nanginginig at lumuluhang dalaga. Nagbabadyang durugin ang natitirang kalayaan na hawak nito. "Anong ginagawa mo rito, Sofia?" Ang malamig at nagdududang boses ni Gabriel ay tila yelong dumampi sa batok ng dalaga. Mabilis na ibinulsa ni Sofia ang kanyang telepono at marahas na pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Alam niyang isang maling galaw lamang ay mabubuko ang kanyang natuklasan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang magpanggap, isinuot ang maskara ng isang nagmamaktol at galit na tinidyer. "Naghahanap lang po ako ng charger." Pabalang nasagot ni Sofia, pilit iniiwas ang kanyang mga mata habang umaarte na naiinis. "Naiwan ko sa taas yung akin, tapos naghahanap ako dito. Pero wala naman akong makita. I just want to call my friends." Tiningnan siya ni Gabriel mula ulo hanggang paa. Sa pag-aakalang isa lamang itong ordinaryong pag-iinarte ng kanyang anak, nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at inikot ang kanyang mga mata. "Huwag ka ngang gumawa ng ingay dito. Nag-uusap kami ng lola mo. Umakyat ka na sa kwarto mo." Tumalikod na si Gabriel pabalik sa opisina. Nang tuluyang sumara ang pinto, hindi na nag-aksaya ng panahon si Sofia. Sa halip na umakyat sa kanyang kwarto, mabilis niyang tinahak ang daan palabas ng malaking mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay palayo sa kasinungalingan at patungo sa nag-iisang taong nagsabi sa kanya ng katotohanan. Samantala, sa isang payak na apartment sa labas ng syudad,
Ang tahimik na gabi ni Teresa ay nabasag ng isang marahas na pag-alog ng kanyang siradura. Hindi ito simpleng pagkatok, mayroong pilit na sumisira sa kandado mula sa labas. Nakita niya ang madilim na anino ng dalawang malalaking lalaki sa siwang ng kinaanpisis ng kanyang bintana. Napaatras si Teresa, mabilis na lumapit sa kusina upang kumuha ng anumang matalim na bagay bilang proteksyon. Alam niya kung sino ang nagpadala sa mga taong ito. Ginagawa na ni Doña Mercedes ang kanyang huling baraha upang patahimikin siya ng pisikal. Ngunit bago pa man tuluyang masira ang kanyang pinto, umalingaw-ngaw ang isang matikas at pamilyar na boses mula sa labas. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo pupulutin. Mariin at nagbabantang wika ni Julian. Sabihin niyo kay Doña Mercedes, kapag may nangyaring masama sa babaeng nasa loob, siya ang unang-unang ipapakulong ko. Ngayon, umalis kayo. Narinig ni Teresa ang mabilis na pag-atras ng mga yabag palayo sa kanyang pinto. Nang tuluyang bumukas ang pinto, pumasok si Julian na humihingal. Ang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Walang atubiling lumapit ang abogado kay Teresa. Ipinatong ni Julian ang kanyang magkabilang palad sa mukha ng babae. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang matinding panginginig ng mga kamay ng lalaking palaging matapang at kalmado. Natakot itong mawala siya. Hindi na nakapagsalita si Teresa nang bigla siyang hilahin ni Julian at yakapin ng napakahigpit. Tila ayaw na siyang pakawalan pa. Nabaon ang mukha ni Teresa sa mainit at malapad na dibdib ni Julian. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Bulong ni Julian, ang boses ay puno ng emosyon at pangako. Hindi nila pwedeng galawin ang babaeng mahal ko. Ang mga huling salita ni Julian ay nagdulot ng isang matinding kilig na nagpabilis sa tibok ng puso ni Teresa. Sa gitna ng kaguluhan, nakahanap siya ng isang ligtas na kanlungan na matagal na niyang inaasam. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay panandalian lamang. Matapos masiguro ang kaligtasan ni Teresa, inilabas ni Julian ang isang kagyat na ulat mula sa kanyang inupahang pribadong investigador. Ipinakita niya ang isang kopya ng birth certificate na naglalaman ng isang nakakagimbal na katotohanan. Ang auditor na si Lucia Alcantara ay anak sa labas ng yumaong si Don Augusto Montemayor. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Teresa si Lucia at pinapunta ito sa kanyang apartment. Walang paligoy-ligoy na inilapag ni Teresa ang manipesto ng investigador sa harapan ng auditor. Kaya pala gustong-gusto mong ilabas ang lahat ng baho ng kumpanya? Malamig na sumbat ni Teresa kay Lucia. Hindi ka nandito para mag-audit. Nandito ka para maghiganti. Gusto mong sirain ang buong pamilya kahit madamay ang anim na raang manggagawa na umaasa sa kumpanyang iyan para mabuhay. Tiningnan lamang siya ni Lucia nang walang bahid ng pagsisisi, isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Bakit hindi mo pa aminin, Teresa? Ginagawa ko lang ang bagay na wala kang tapang na gawin. They deserve to burn at sisiguraduhin kong wala silang matitira. Bago pa man makasagot si Teresa, biglang umilaw at tumunog ang telebisyon sa sala na naiwang nakabukas ni Julian. Isang flash report ang mabilis na kumuha ng kanilang atensyon. Sumabog sa pambansang balita ang lihim na ipinadala ni Lucia kagabi. Hindi lamang ang mga ebidensya ng pagnanakaw ni Gabriel ang ibinunyag, kundi pati na rin ang matagal nang itinatagong iskandalo ng pagkakaroon ng anak sa labas ni Don Augusto. Kalakip ang mga patunay na ginamit ang pondo ng kumpanya noon para patahimikin ang ina ni Lucia. Ang kasikatan at pagmamalaki
ng pamilya Montemayor ay tuluyan nang inilantad sa publiko upang pagpiestahan at kutyain. Habang patuloy na nagsasalita ang newscaster, ang screen ng telebisyon ay nagpakita ng isang pulang grapiko. Ang mabilis na pagbagsak ng mga numero sa stock market ay naghuhumiyaw na pabagsak na ang halaga ng kumpanya, isinasama sa bangin ang kabuhayan ng daan-daang inosenteng manggagawa. Ginawa mo akong pain, Gabriel? Ang boses ni Celeste ay pumutol sa malamig na hangin ng penthouse suite, puno ng galit at panginginig. Inihagis niya ang patong-patong na papeles sa ibabaw ng glass table. Laman nito ang mga pekeng resibo at kontrata na nakapangalan sa kanya at sa kanyang maliit na kumpanya. Habang ang buong bansa ay pinagpipistahan ang iskandalo ng mga Montemayor, natuklasan ni Celeste sa ang pinakamalagim na bahagi ng kanyang papel sa buhay ni Gabriel. Hindi siya ang babaeng pakakasalan. Siya ang babaeng ipapakulong. Tiningnan lamang siya ni Gabriel mula sa kanyang inuupahang leather sofa. Wala na ang malambing na tinig na nagbibigay ng mga matatamis na pangako. Ang mukha ng lalaki ay balot ng pagod at pandidiri. "You are just a convenience, Celeste." Malamig at walang pakialam na sagot ni Gabriel habang inaayos ang pagkakabuhol ng kanyang kurbata. "Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima rito. My mother will handle this. Just keep your mouth shut and do what she says." Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Celeste. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang katawan at dangal, ang lalaking naging dahilan kung bakit niya sinira ang buhay ni Teresa, ay tinatapon siya ngayon na parang isang basahan. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang malaking pintuan ng suite at pumasok si Doña Mercedes. Ang matanda ay naglakad ng may tuwid na likod, hindi alintana ang pagbagsak ng kumpanya, at direktang naglapag ng isang makapal na brown envelope sa harapan ni Celeste. "Tanggapin mo ang perang iyan at umalis ka ng Bacolod." Matalim na utos ni Doña Mercedes, ang mga mata ay nanlilisik sa awtoridad. "Kung may magtanong, aaminin mong ikaw ang nag-alok ng mga pekeng serbisyo at ginamit mo ang kahinaan ng anak ko. Gagawa kami ng paraan para mapagaan ang sentensya mo." Tinitigan ni Celeste ang sobrang naglalaman ng kanyang bayad. Sa sandaling iyon, malinaw na bumalik sa kanyang isipan ang araw na inilapag ni Doña Mercedes ang manipesto ng kasalanan sa harapan ni Teresa sa hapagkainan. Nakita niya ngayon ang eksaktong posisyon ni Teresa. Ngunit ang kaibahan, si Teresa ay naglakad palayo ng may dangal. Siya ay binibili upang maging pain. Napagtanto ni Celeste ang kanyang naging halaga. Umiyak siya hindi dahil nawalan siya ng pag-ibig, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng sarili niyang ilusyon. Siya ay naging isang kasangkapan, isang mumurahing palamuti na madaling palitan at itapon. Wala siyang sinabi. Tinalikuran niya ang mag-ina at mabilis na naglakad palabas ng penthouse. Bit-bit ang isang natitirang hibla ng kanyang pagkatao. Nang makapasok sa loob ng kanyang sasakyan, tiningnan ni Celeste ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mamahaling pampaganda ay tila naging maskara ng isang payaso. Sa isang marahas na galaw, kinuskos niya ng madiin ang pulang kolorete sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang palad. Kinuskos niya ito ng kinuskos hanggang sa mamula at dumugo ang kanyang balat. Tila pinandidirihan ang sariling katawan na nagpagamit sa isang kasinungalingan. Bago tuluyang paandarin ang sasakyan, kinuha niya ang isang itim na flash drive na palihim niyang nadukot mula sa bulsa ng coat ni Gabriel kanina habang ito ay naliligo. Ano kaya ang itinatagong impormasyon dito na mas mahalaga pa sa mga pekeng resibo?
Sa kabilang dulo ng syudad, tahimik na pinag-aaralan ni Julian ang susunod na legal na hakbang nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero ang nagpadala ng mensahe bago tuluyang tumawag. Nang sagutin ng abogado ang linya, ang nanginginig at basag na boses ni Celeste ang bumalot sa kanyang pandinig. Attorney Julian, I want to be a state witness. Ibibigay ko sa inyo si Gabriel, pati na ang lahat ng baho ni Doña Mercedes. Ang walang patid at malakas na pagbagsak ng ulan ay tila nakikidalamhati sa magulong sitwasyon ng Bacolod. Sa loob ng apartment, naghahanda na sana si Teresa ng mainit na kape nang mabaling ang kanyang atensyon sa sunod-sunod at nagmamadaling pagtama ng kamao sa kanyang pintuan. Iba ito sa marahas na pagbabanta ng mga tauhan ni Doña Mercedes kagabi. May halong desperasyon at takot sa bawat paghampas. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang pamilyar na figurang basang-basa, nanginginig sa matinding lamig at yakap-yakap ang sarili habang humihikbi. Si Sofia. Bago pa man makapagsalita si Teresa, dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ng dalaga sa malamig na semento. Tila gumuho ang buong mundo ni Sofia habang nakatingala sa ina na minsang itinakwil niya dahil sa bulag na paniniwala. I'm sorry, Mommy. I'm so sorry. Humagulgol si Sofia. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Narinig ko sila. Narinig ko si Lola at Tita Beatriz. Kasabwat sila. Gusto nilang ikaw ang makulong para malinis ang pangalan ni Daddy. Tila huminto ang oras para kay Teresa. Walang bakas ng panunumbat o galit sa kanyang puso. Tanging ang umaapaw na kalinga ng isang inang muling nakita ang kanyang nawawalang anak. Mabilis siyang lumuhod sa sahig. Hindi alintana ang pagkabasa ng kanyang sariling damit at mahigpit na niyakap si Sofia. Hinapit niya ang dalaga papalapit sa kanyang dibdib na parang ibinabalik ang isang nawalang piraso ng kanyang kaluluwa. Shh! Nandito na ako, anak. Ligtas ka na! Mabilis na pag-alo ni Teresa, hinahalikan ang basang buhok ng anak. Wala na iyon. Ang mahalaga ay nandito ka na sa akin. Alalayan niya si Sofia papasok sa loob. Kumuha si Teresa ng isang malinis at mainit na tuwalya. Dahan-dahan at buong pagmamahal niyang pinunasan ang basang buhok at nanginginig na balikat ng dalaga. Sa bawat pagdampi ng tuwalya, ipinaparamdam ni Teresa na ang pag-ibig niya bilang ina ay hindi kailanman mababawasan ng anumang pagkakamali. Ang simpleng gawaing ito ng kalinga ay nagpatahan sa pag-iyak ni Sofia, nagbibigay ng isang tiyak na kapayapaan na matagal na nilang ninakaw sa isa't isa. Nang medyo kumalma na ang dalaga, nanginginig nitong inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang palda. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, tiningnan si Teresa at pinindot ang play button. Mula sa maliit na speaker, malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni na Doña Mercedes at Beatriz sa loob ng tahimik na apartment. Narinig nila ang bawat salita ng pagpaplano, ang bawat halakhak ng pagmamataas, at ang malinaw na intensyon na gawing pambayad utang si Teresa para sa mga kasalanan ng pamilya Montemayor. Nakatayo sa isang gilid si Julian. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paghanga habang nakatingin sa mag-ina. Nakita niya kung paanong ang isang batang nilason ang isip ay nagawang tumakas upang hanapin ang katotohanan. Lumapit ang abogado at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mainit na palad sa balikat ni Teresa, isang tahimik na pagpapahayag ng suporta at kaligtasan.
Kumpleto na ang armas natin para sa Fiesta de la Hacienda. Bukas, Tess. Seryoso, ngunit may bahid ng tagumpay na wika ni Julian. Sila na mismo ang nagbigay ng lubid na ibibigti nila sa kanilang sariling mga liig. Huminga niya ng malalim si Teresa. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinipigilan ang panibagong pag-agos ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay luha ng tagumpay at pag-asa. Ngunit bago pa man sila makapagplano para sa kinabukasan, isang sasakyan ang huminto sa labas. Isang isang nakasuot ng uniforme ng Hacienda Santa Esperanza ang lumapit sa pinto. May inipit na isang formal na sobre sa ilalim ng hamba at mabilis na umalis bago pa man nila ito masita. Kinuha ni Julian ang sobre at inilapag sa mesa. Isa itong imbitasyon na gawa sa mamahaling papel, may ginintuang ukit ng sagisag ng pamilya Montemayor. Ito ay para sa taunang Fiesta de la Hacienda, ang pinakamalaking pagdiriwang na dinaluhan ng mga pinakamayayaman at maiimpluwensyang tao sa buong Negros. Binuksan ni Teresa ang sobre. Sa loob nito ay isang maikling mensahe na isinulat mismo ng kamay ni Doña Mercedes. Halika at panoorin ang pagtatapos ng iyong ilusyon. Ipapakita ko sa lahat kung saan ang tunay mong lugar. Isang nag-aakusang imbitasyon. Isang hamon mula sa isang reynang nag-aakalang hawak pa rin niya ang buong kaharian. Hindi alam ni Doña Mercedes na ang inaasahan niyang pagpapahiya kay Teresa bukas ay magiging entablado ng kanyang sariling pagkawasak. Ang pag-ugong ng kalangitan, kasabay ng pagbasa ng imbitasyon ay tila nagbabadya ng isang malaking unos na babayo sa asyenda sa mga susunod na oras. Ang maliwanag na ilaw ng malaking chandelier sa loob ng master's bedroom ng Hacienda Santa Esperanza ay sumasalamin sa mga nakakabulag na brilyante ni Doña Mercedes. Nakaupo ang matanda sa harap ng kanyang antigong salamin, habang maingat na isinusuot ng isang katulong ang makapal na kwintas sa kanyang liig. Ang bawat paglapat ng malamig na bato sa kanyang balat ay tila nagbibigay sa kanya ng karagdagang kapangyarihan. Ngayong gabi, makikita ng buong Negros kung bakit hindi basta-basta binabangga ang mga Montemayor. Mayabang na pahayag ni Doña Mercedes, pinagmamasdan ang sariling refleksyon na puno ng kahambugan. Sa isang gilid ng kwarto, inaayos ni Gabriel ang pagkakabuhol ng kanyang mamahaling kurbata. Pilit niyang itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri sa pamamagitan ng paghigpit ng kanyang hawak sa tela. Inaasahan nilang hawak na nila ang tagumpay. Ngunit may isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Nasaan na si Celeste, Mama? Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Kunot noong tanong ni Gabriel. Inikot lamang ni Doña Mercedes ang kanyang mga mata at dahan-dahang kinuha ang kanyang pamaypay. Papunta na iyon. Siyempre, kailangan niyang magganda ng husto para sa formal na pagpapakilala ko sa kanya mamaya. Sayang at hindi natin makikita ang pamumutla ni Teresa kapag nakita niyang ipinalit natin ang kabit mo sa mismong silya niya. Ang mahalaga, nakahanda na ang lahat para durugin ang ilusyon ng babaeng iyon. Wala silang kaalam-alam na ang babaeng inaasahan nilang maging panangga ay nagbenta na sa kanila sa batas. Malayo sa marangyang paghahanda sa asyenda. Nakatayo si Teresa sa harap ng isang simpleng salamin sa loob ng kanyang inuupahang apartment. Wala siyang suot na kumikinang na alahas o mahaba at maluhong bestida. Pinili niya ang isang formal na cream-colored suit, ay isang kasuotang sumisimbolo hindi sa pagiging asawa, kundi sa isang babaeng handang lumaban
ng may kalmado at buong dignidad. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Wala na ang mga bakas ng luha at pagod na matagal na naging anino ng kanyang mukha. Mula sa likuran, isang matikas na figura ang pumasok sa sakop ng salamin. Huminto si Julian sa likod ni Teresa. Ang presensya ng abogado ay hindi nangibabaw sa kanya, kundi naging isang matibay na haligi na sumusuporta sa kanyang tindig. Dahan-dahang itinaas ni Julian ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ni Teresa. Ang init ng kanyang palad ay tumagos sa manipis na tela ng suit. Handa ka na bang bawiin ang kalayaan mo? Malumanay, ngunit puno ng determinasyong tanong ni Julian. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa refleksyon ni Teresa. Tumingala si Teresa, sinalubong ang mga mata ng lalaking naniwala sa kanya noong tinalikuran siya ng buong mundo. Isang matapang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi lang kalayaan ko, Julian. Mariing sagot niya, kundi ang hustisya para sa lahat ng mga taong tahimik nilang inalipusta. Bago sila tuluyang lumabas, ibinaba ni Julian ang kanyang kamay at hinanap ang mga daliri ni Teresa. Mahigpit niyang pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Ang magkahawak na mga kamay na iyon ay naging tulay ng lakas at tapang. Isang tahimik na pangako na anuman ang mangyari sa loob ng asyenda, hindi na muling mag-iisa si Teresa. Ang munting kilig na idinulot ng init ng lalaki ay tumunaw sa anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Habang binabagtas ng kanilang sasakyan ang daan patungo sa asyenda, may isang katanungan na patuloy na bumabagabag sa isip ni Teresa. Tahimik at nawawala si Lucia matapos pasabugin ang iskandalo. Nasaan ang auditor habang nangyayari ang lahat ng ito? Ano ang huling barahang nakatago sa manggas ng anak sa labas ng mga Montemayor? Ilang sandali pa, bumagal ang pag-ikot ng mga gulong ng kanilang sasakyan. Narating na nila ang dambuhalang, bakal na gate ng Hacienda Santa Esperanza. Sa labas ng bulwagan, daan-daang mga manggagawa ang nagkakatipon, tahimik na nag-aabang sa kapalaran ng kanilang kabuhayan. Sa loob naman ng mga bakod ay naroon ang mga kilalang alta sosyedad. Kabilang naroon si Marites, na kanina pa nakahanda ang telepono upang kumuha ng panibagong tsismis. Nang tuluyang bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Teresa kasama sina Julian at Sofia, tila unti-unting namatay ang masayang musika ng orkestra. Ang atensyon ng lahat ay mabilis na nabaling sa kanila. Wala siyang ibinanggit na salita, ngunit ang nakakabinging bulungan ng mga tao sa paligid ay nagsimulang gumapang na parang apoy sa tuyong damo. Ang reynang pinalayas ay nagbabalik, hindi para humingi ng awa, kundi para maningil. Ang Grand Ballroom ng Hacienda Santa Esperanza ay nagliliwanag dahil sa mga higanteng kristal na chandelier, naghahatid ng ilusyon ng isang walang hanggang kasaganahan. Bawat sulok ay puno ng mga nakangiting mukha ng mga politiko at negosyante ng Negros, nagbabahagi na ng mga tsismis at malamig na champagne. Sa isang mesa, abalang-abala si Marites sa pag-ayos ng anggulo ng kanyang telepono, nakangiti habang kinakausap ang libu-libong nanonood sa kanyang live video. Sa gitna ng entablado, kinuha ni Doña Mercedes ang pilak na mikropono. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nagdadala ng huwad na dignidad na matagal na niyang pinoprotektahan. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Panimula ng matanda, ang ngangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng mga walang batayang paninira na kumakalat sa labas, ang pamilya Montemayor ay mananatiling nakatayo. Ang karangalan ng aming apelyido ay hindi kailanman mabubuwag
ng mga taong sakim at walang utang na loob. Ngayon, nais kong tawagin ang aking anak na si Gabriel upang formal na ipakilala ang isang babaeng higit na karapat-dapat sa ating pamilya. Nagpalakpakan ang madla, bagaman ang ilan ay nag-uunahang bumulong. Umakyat si Gabriel sa entablado. Inaasahan na sasalubungin siya ni Celeste. Ngunit lumipas ang ilang mahabang segundo. Walang babaeng nakapula ang lumabas mula sa mga pinto. Bakas ang bahagyang pagkabahala sa mga mata ng mag-ina. Bago pa man makapagsalita si Gabriel upang bawiin ang atensyon, ang mabibigat na dobleng pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Tumigil ang masayang musika ng orkestra. Ang masiglang usapan ay mabilis na napalitan ng isang nakakasakal na katahimikan nang pumasok si Teresa. Walang suot na mamahaling gown, ngunit ang kanyang tindig ay mas mataas pa sa reyna ng asyenda. Sa kanyang kanang tabi ay si Julian, nakabantay na tila isang matibay na pader, at sa kanyang kaliwa ay si Sofia, mahigpit na nakahawak sa braso ng ina. Nang makita ni Gabriel ang kanyang anak na kasama ng babaeng gusto niyang ipahiya, namula ang kanyang mukha sa galit at pagkapahiya. Mabilis siyang bumaba ng entablado at sumugod patungo sa kanila. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito pagkatapos mong nakawin ang pera ng asyenda. Malakas at nanggigigil na sigaw ni Gabriel, sadyang pinalalakas ang boses upang marinig ng lahat ng matataas panauhin. Pilit niyang inabot ang braso ni Sophia upang hilahin ito palayo. Halika rito, Sophia, huwag kang sumama sa magnanakaw na iyan. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Gabriel sa dalaga, buong tapang na humarang si Teresa. Gamit ang sariling katawan, itinulak niya si Gabriel ng buong lakas palayo sa kanyang anak. Ang mga mata ni Teresa ay nanlilisik sa galit ng isang inang nagpoprotekta, isang uri ng tapang na hindi kailanman nakita ni Gabriel sa loob ng 8 taon. Napaatras si Gabriel, gulat sa malamig at matalim na tingin ng asawang dati laging nakayuko sa kanya. Huwag mong hahawakan ang anak ko, Gabriel. Malamig na babala ni Teresa. Dahan-dahang iniabot ni Julian ang isang maliit na mikropono kay Teresa na direktang nakakonekta sa sound system ng bulwagan. Hindi na sumigaw si Teresa. Hindi niya kailangang magwala para pakinggan ng lahat. Hindi ako nandito para makipagtalo. Kalmadong panimula ni Teresa habang inaabot ni Julian ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. Inilabas ni Teresa ang mga opisyal na dokumento at itinaas ito upang makita ng mga taong malapit. Nandito ako para ibigay ang mga orihinal na bank records na nagpapatunay ng mga pekeng transaksyon ni Gabriel Montemayor, kasama ang ebidensya mula sa sarili niyong auditor na ang pondo ay palihim na inilipat gamit ang aking account ng walang pahintulot. Ang lahat ng perang ninakaw ay direktang pumasok sa mga kumpanyang pagmamay-ari ni Celeste Villarreal. Nagsimulang mag-ingay ang madla. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng mga litrato. Nanlaki ang mga mata ni Marites habang ibinabaling ang kanyang telepono kay Gabriel. Bakit hindi pa inilalabas ni Teresa ang hawak niyang voice recording ni Sofia? Bakit pinipigilan pa niya ang pinakamalakas na ebidensyang dudurog kay Doña Mercedes? Sa gitna ng umiinit na tensyon, humawak sa mikropono si Doña Mercedes. Ang matanda ay nagpakawala ng isang malakas at mapangutyang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinilit nitong magmukhang kalmado kahit nanginginig na ang tuhod ng kanyang anak sa ibaba. Peke ang mga iyan. Sigaw ni Doña Mercedes, ang boses ay puno ng arogansya.
isang desperadang hakbang ng isang babaeng baliw. Wala kang patunay na alam ko ang mga nangyayari. Teresa, you can never touch me. Ang halakhak ng isang demonyong tiwala sa kanyang kasinungalingan ay tila hamon na hinihintay ng kabilang panig. Bago pa man matapos ang mapanuksong ng ngiti sa mga labi ni Doña Mercedes, matapang na humakbang pasulong si Sophia. Ang dalagang dati ay sunod-sunuran sa pamilyang iyon ay hindi na nagtatago sa anino ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang telepono at itinapat ito sa mikroponong hawak ni Teresa. Walang pag-aalinlangan niyang pinindot ang play button. Mula sa malalaking speaker ng Grand Ballroom, malinaw at buong-buong umalingaw-ngaw ang boses nina Doña Mercedes at Beatriz na kanyang na-record ng palihim. Nagawa ko na po ang ipinag-utos ninyo, Tita Mercedes. Ginawa ko po ng malinis. Ang malinaw na pagmamalaki ni Beatriz mula sa recording. Sinundan ito ng malamig at kilabot na boses ng mismong reyna ng asyenda. Good job, Beatriz. Sa sandaling makulong si Teresa, bayad na ang lahat ng utang mo sa kasino. Walang sinuman ang maniniwala sa isang asawang sinisiraan ng sarili niyang pamilya. Ang mahalaga, malinis ang pangalan ni Gabriel at mananatiling walang bahid ang apelyidong Montemayor. Tila ninakawan ng hininga ang buong bulwagan. Ang mga nakangiting mukha ng mga politiko at matataas na panauhin ay mabilis na napalitan ng pagkabigla at pandidiri. Nanlaki ang mga mata ng mga kilalang senyora. Si Marites, na kanina pa nakatutok ang kamera sa mukha ni Teresa upang makakuha ng tsismis, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang telepono. Ang matinding hiya at pagkapahiya ay gumapang sa kanyang mukha nang mapagtantong ang babaeng tinawag niyang baliw sa internet ay ang biktima ng pinakamalaking panlilinlang sa Bacolod. Mula sa labas ng malalaking pintuan, ang mga manggagawang nakikinig ay nagsimulang magpakita ng nagbabagang galit. Ang pera nila, ang kanilang pawis at dugo ay ginamit lamang upang protektahan ang luho ng isang pamilyang walang puso. Bago pa man makapagsalita si Gabriel upang bawiin ang atensyon, isang matangkad na babae ang naglakad mula sa likuran ng mga panauhin patungo sa gitna ng ballroom. Si Lucia. Hawak niya ang mga opisyal na dokumento mula sa bangko. Tiningnan niya si Doña Mercedes nang may matinding puot, isang puot na namuo sa loob ng maraming dekada. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin kay Teresa, nakita niya ang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng taong kaya mong sirain, kundi sa mga taong kaya mong iligtas. Ibinaba ni Lucia ang kanyang galit para sa mga manggagawa. Bilang lehitimong anak at tagapagmana ni Don Augusto Montemayor, matigas at malakas na pahayag ni Lucia na nagtulak sa mga panauhin na magbulungan ng mas malakas. At bilang opisyal na kinatawan ng bangko, kinukumpirma ko na ang lahat ng ebidensyang hawak ni Mrs. Alvarado ay totoo. Ang mag-inang ito ang nagplano ng paglustay sa pondo ng asyenda. Matapos magsalita, marahang yumuko si Lucia kay Teresa bilang tanda ng matinding paggalang, isang pagsuko ng kanyang puot dahil sa ipinakitang kabutihan ng babaeng nasa harapan niya. Nawala ng kulay ang mukha ni Doña Mercedes. Ang kanyang mga tuhod na kanina pa pinipilit patibayin ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa isang silya. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib na tila kinakapos ng hininga. Ang kanyang pinakaiingatang dangal, ang kanyang posisyon sa lipunan, ang pangalan ng kanyang angkan, lahat ng ito ay gumuho at naging abo sa harap ng buong Negros. Wala nang matitirang respeto para sa kanya. Nagpanik si Gabriel.
Lumapit siya sa mga opisyales ng bangko na kabilang sa mga panauhin, pilit na nagmamakaawa at nagpapaliwanag, ngunit lahat sila ay tumalikod at umiwas ng tingin. Pandidiri ang tanging isinukli sa kanya. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na si Celeste, wala na ang kanyang ina na palaging sumasagip sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ng matinding hiya at ng tuluyang pagkawasak ng kanilang kaharian, dahan-dahang naglakad si Gabriel patungo kay Teresa. Ang lalaking laging nakataas ang noo at puno ng kayabangan ay unti-unting nawalan ng lakas. Ang pagtama ng kanyang mga tuhod sa matigas na marmol ay lumikha ng isang mahinang alingawngaw. Lumuhod si Gabriel sa harapan ni Teresa, nanginginig na inabot ang laylayan ng damit ng kanyang asawa. Ang mga luha ni Gabriel ay patuloy na umaagos, bumabagsak sa matigas na marmol at binabasa ang kanyang mamahaling pantaloon. Ang lalaking minsang nag-utos kay Teresa na umalis sa hapagkainan nang walang bitbit ni isang kusing ay ngayon nakadapa at nagmamakaawa sa paanan ng kanyang asawa. Tess, patawarin mo ako. Humahagulgol na pakiusap ni Gabriel, mahigpit na nakahawak sa tela ng damit ni Teresa. Magsisimula tayo ulit. Pinagsisihan ko na ang lahat. Ibabalik natin ang dati. Tess, kailangan kita. Tiningnan siya ni Teresa mula sa itaas. Wala nang bakas ng galit o puot sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na awa, ang pinakamasakit na parusa para sa isang lalaking laging pinapakain ang sariling kayabangan. Wala na ang bulag na pag-ibig na 8 taon niyang inalagaan at pirotektahan. You don't love me, Gabriel. Mahinahon ngunit mariing sagot ni Teresa. Dahan-dahan niyang binawi ang laylayan ng kanyang damit mula sa mahigpit na pagkakahawak ng asawa. You only love how useful I am to you. Minahal mo lang ako dahil ako ang sumasalo sa mga pagkakamali ninyo ng mama mo. Pero tapos na ang kontrata ng pagtitiis ko. Hindi na naghintay ng sagot si Teresa. Tumalikod siya, hinawakan ang kamay ni Sofia at sabay silang naglakad patungo sa malalaking pintuan ng ballroom. Hindi na siya lumingon pa upang panoorin ang tuluyang pagguho ng pamilya Montemayor, ang paglupasay ni Doña Mercedes, at ang patuloy na paghikbi ng lalaking nagdurog sa kanyang pagkatao. Ang kanyang bawat hakbang ay palayo sa rehas ng nakaraan at patungo sa kalayaan. Nang makalabas sila ng asyenda, sinalubong sila ng malinis at malamig na hangin ng gabi. Nakatayo si Julian sa gilid ng kanilang sasakyan, tahimik na naghihintay matapos siguraduhing naihanda na ang sasakyan para sa kanilang pag-uwi. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malambot at matapat na nangiti ang gumuhit sa mga labi ng abogado. Lumapit si Teresa. Bago pa man siya makapagsalita upang magpasalamat, dahan-dahang ibinuka ni Julian ang kanyang mga braso at niyakap siya ng napakahigpit. Nabaon ang mukha ni Teresa sa mainit at malapad na dibdib ng lalaki. Dito, hindi na niya kailangang magpanggap na matapang. Dito, naramdaman niya ang lalim ng tunay na kapayapaan na matagal na niyang inaasam. Tapos na ang gabi, Tess. Malambing na bulong ni Julian habang marahang hinahaplos ang buhok ni Teresa. Ipinaparamdam na walang anumang panganib ang makakalapit sa kanya. Sisikat na ang araw. Sa hindi kalayuan, isang malamig na ihip ng hangin ang tumangay sa mga nakakalat na pahina ng pekeng manipesto ng kasalanan na minsang sinubukan nilang ipapirma kay Teresa. Ang mga papel na naglalaman ng kasinungalingan ay dahan-dahang lumipad palayo hanggang sa tuluyan itong nilamon ng dilim, hindi na kailanman magiging banta sa kanyang buhay. Hawak ang kamay ng kanyang anak at nasa ligtas na bisig
ng lalaking handang magbigay ng tunay na pagmamahal, napapikit si Teresa at huminga ng malalim. Ang sinag ng araw mula sa silangan ay dahan-dahan nang pumuputol sa kadiliman. Ang ginintuang sinag ng araw mula sa malaking bintana ay direktang tumatama sa isang makintab na salaming karatula sa labas ng opisina. Nakaukit doon ang mga pangalang matagal nang ibinaon sa anino ng ibang tao, ngunit ngayon ay malayang nakatayo sa sarili nitong pundasyon. Teresa Alvarado Consultancy. Wala ng apelyidong Montemayor. Wala ng titulong asawa ng isang tagapagmana. Sa paglipas ng isang buong taon, binawi ni Teresa ang kanyang sarili mula sa pagkakagapos at itinayo ang isang buhay na siya mismo ang nagmamay-ari. Nakatayo si Teresa sa loob ng kanyang maaliwalas na opisina. Tahimik na pinagmamasdan ang abalang kalsada ng Iloilo sa ibaba. Napatawad na niya ang nakaraan, hindi sa pamamagitan ng pagkalimot o pagbabalik sa mga taong nanakit sa kanya, kundi sa pamamagitan ng tuluyang pagpapalaya sa kanyang puso mula sa bigat ng puot. Natagpuan niya ang tunay na kapayapaan nang matutunan niyang bitawan ang mga bagay na hindi niya kayang kontrolin at piliin ang kanyang sariling kaligayahan. Sa kabilang dulo ng Negros, ang Hacienda Santa Esperanza ay nananatiling nakatayo, ngunit ito ay isa na lamang malaking museo ng mga sirang pangarap. Si Doña Mercedes ay naging bilanggo sa loob ng kanyang sariling mansyon. Wala ng mga mararangyang salusalo. Tinalikuran siya ng mga alta sosyedad na dati niyang kasabwat sa pagpapanatili ng huwad na dangal. Nabubuhay siya ngayon sa walang hanggang kahihiyan, nilalamon ng malamig na katahimikan ng mga pasilyong dati saksi sa kanyang pagmamataas. Samantala, si Gabriel ay tinanggalan ng lahat ng pribilehiyo at ngayoy nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado upang pagbayaran ang milyon-milyong utang at panlilinlang na ginawa niya. Unti-unti niyang nararanasan ang hirap na ipinaranas niya sa mga manggagawang minsang ninakawan niya ng kabuhayan. Binabayaran niya ang kanyang mga kasalanan hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi ng bawat patak ng pawis na dati ay hindi niya kilala. Isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala kay Teresa. Kung may isang pinakamahalagang aral na iniwan ang malagim na kabanatang iyon ng kanyang buhay, iyon ay ang katotohanang ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging kadena upang ipagbili mo ang iyong dangal. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o apelyido, kundi sa paggalang at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ang pinakamatamis na tagumpay ng isang babaeng inalipusta ay hindi ang paghihiganti, kundi ang muling pagtuklas sa sariling halaga at ang pagkatutong mahalin ng buo ang sarili. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng opisina ay nagpabalik sa kanyang diwa. Pumasok si Sofia, ang mukha ay maaliwalas at punong-puno ng pag-asa habang hawak ang mga papeles para sa kanyang paparating na pagpasok sa unibersidad. Wala na ang takot at kalituhan sa mga mata ng dalaga. Kasunod nito ay ang pagpasok ng isang matikas na lalaki, si Julian. May bitbit itong 2 baso ng paboritong kape ni Teresa. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mundo sa paligid ni Teresa ay tila bumagal. Ang pamilyar na init ng tingin ng abogado ay nagdala ng isang munting kilig na patuloy na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso kahit 1 taon na ang nakalipas. Inilapag ni Julian ang mga kape sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan itong lumapit sa likuran ni Teresa at maingat na ipinulupot ang kanyang matitibay na braso sa baywang ng babae. Sumandal si Teresa sa matipuno at mainit na dibdib ni Julian. Naramdaman ang matibay na haligi
na palaging handang sumalo sa kanya anumang oras. Handa na ba ang paborito kong consultant na umuwi? Malambing na bulong ni Julian. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata at nag-iwan ng isang banayad at puno ng pagmamahal na halik sa buhok ni Teresa. Ngumiti si Teresa, ang kanyang puso ay umaapaw sa kaganapan at pasasalamat. Tumingin siya kay Sophia na nakangiting nakamasid sa kanila. Iniabot ni Teresa ang kanyang kamay sa kanyang anak at sa kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak si Julian. Sabay-sabay silang naglakad palabas ng opisina, iniiwan ang mga anino ng nakaraan. Sa pagbaba nila ng gusali, sinalubong sila ng huling sinag ng papalubog na araw. Isang araw ang natapos, ngunit para kay Teresa Alvarado, ito ang tunay na simula ng isang buhay na puno ng pag-ibig, kalayaan at tunay na kapayapaan.